So yo guys, what's up? Happy New Year, no? It's January 9. Ang bilis. So ang tagal nung huling upload natin, no? Tagal din itong bagong upload natin. So kamusta? Analyze ulit tayo kay BTC. Medyo na busy kasi ako, no? Nitong mga holiday season, kaya ngayon lang ulit. Kung naalala nyo, kay Bitcoin, ito yung huli nating analysis sa kanya, no. Ayan yung marka natin, yan yun, no. So gawan natin ulit ng panibago. So sabi natin, every time na nagkakaroon ng expansion gaya nito, lagi may dip, no. Lagi merong pullback. Ito yung mga ganito, yan yung mga ganyang na pullback, no. Yan. Pero expect nyo rin na pagka malapit na yung bull run, bihira na lang magkaroon ng pullback ang Bitcoin, no? Kung magpo-pullback yan, napakabihira. So ano ba yung status, no? Ano yung status ngayon nito ni BTC? So sinusubukan niya i-break yung previous week high niya, no? Ito, kita niyo to. Ayan, sinusubukan niya. Ngayon, pagka na-break niya to, major yan, major resistance yan. Pag na-break niya yan, ano possible niyang gawin, no? Possible na ka-break niya, acceptance above niyan, tapos kunin to. Ngayon, pag nagkaroon ng acceptance sa level na 47,500, possible na mag-ranging dyan si BTC, no? Dito, above dito, kung nasan yung presyo ni Bitcoin dati, no? Dyan, ranging siya dyan. Pag na-break niya kasi yan, possible niyang gawin, kunin to, acceptance dito, ranging siya dyan, yan. Lalaro na lang yan dyan. Tapos, tsaka ulit gagawa ng ng new highs. Alright. So, okay. So, doon naman tayo sa pangalawang senaryo, no? Unang senaryo, bullish tayo. Tingnan naman natin sa side ng bearish, no? Sa side ng bearish, meron pang mga range dito kasi na parang para sa akin na hindi pa nakukuha, no? Parang wala, no? Parang hindi balance, no? Imbalance, no? May ganun. So, yun. Tingnan natin to. Possible niyang gawin kung sakali, scenario 2, magkaroon ulit na rejection dito. Ito, rejection to last week, eh. Ayan, candle na yan. Itong candle na to, time frame pala natin, weekly. Itong candle na to, 1 week to. Karoon na malaking rejection dito. Tingnan natin to, yung bagong week, no? Pag nagkaroon ulit dyan, possible mag-continuous yung ranging natin dito, magtagal-tagal pa, no? Pero kung sakaling mag-break yan, alam nyo na, no? Alam nyo na yan. Dito tayo magre-range. Yan tayo maglalaro. Okay? Pero tingnan natin, pagka sakaling magkaroon ng break ng rejection dito. Ranging siya dyan. Lalaro ulit siya dito. Dyan ulit tayo. Baba nga tayo sa daily time frame. Okay. Daily time frame. Okay, lagyan natin ng marka, no? Dito. Okay, yan. Pwede na to. So, yan. Meron na tayong basehan.
kulay green, no? Parang medyo nakakalito. Pwede niyang gawin dito. Ito yung sinasabi nating rejection no, sa area na to. Major resistance po kasi yan. Kaya medyo laban-laban dyan, no? Kung si seller yung mananalo or si buyers. Tingnan natin. Pag nagkaroon na rejection pa dito, possible i-retest niya to. Itong 44.4. 44,000.4. I-retest niya yan. Ngayon, kung hindi niya ma-hold yan, possible siyang makita dito sa 43.6. Ito. Possible to. Markahan na rin natin para hanggang ano na, no? Hmm, 3.6 ito. Yan. Possible siya dyan makita. Ngayon, pero duda ako possible niya kasing ma-hold na to itong ano na to. Kung sakaling magde-dip siya, possible niya na i-hold yan. Ranging na lang siya dyan. Tandaan nyo guys, dagdag ko lang, no, walang magaling na trader pagka mga ganitong dip, no. Pagka mga pump, ganyan, pagka mga dip, walang magagaling na trader dyan. Kasi lahat yan manipulado, no, manipulate. Yung mga ganyan dip, alam nyo na yan. Hindi natin makikita yan hindi natin ma-analyze yung mga ganyan dip Pero dito sa previous dip niya, medyo nagkakutob ako dito no? Medyo na ano ko siya dahil nagkaroon siya ng weakness dito. Kita nyo Wednesday ang liliit ng trades. Medyo na ano ko to sabi ko, possible to mag-dip, no? Possible siya mag-dip. Ayun nga, nangyari nga. Maganda rin dahil meron akong short kay Dodge no, nung time na yon. Kaya goods na rin, no? Kumita tayo sa ginawang dip na ito ni Bitoy. So, okay. 7 minutes na tayo. Analyze natin, no? Weekly. Ulit. Weekly. Uptrend, no? Uptrend. So, medyo dalangan. Ano to? Basta wag masyadong magso-short 'yun, no? Wag dalasan yung pagso-short, no? Wag dalasan kasi uptrend yung market, no? Pero meron tayong resistance dito na ni-reject nito ng previous week, no? Tingnan natin kung mabe-break niya. Pag na-break niya yan, nako, goods yan. Plus, yung ETF po, no, na BTC ETF, wala pang news. Kung sakaling di ma-approve, possible siyang makita around here. Possible siya mag-touch sa 37, 39, 41. Mga possible niya yan i-touch. Alam ko merong ETF last 10 years yata, 2013, mga ganun. Alam ko nagkaroon na ng ganyan na hindi na-approve, no? So nagkaroon ng dip. Hindi ko natanda. Pero merong ganun, no? Tagal na. Sobrang tagal na. Ay, ang sarap bumili ng Bitcoin dati. $22, 2013. Ngayon, million na. Okay, 1 hour time frame. Check natin, no, yung ginawa nating range. Okay. So, goods na goods. Maganda.
Okay, I think yun lang muna, no? Yun muna sa ngayon. Hindi, mag-ano tayo, silip tayo ng mga coins, no? Altcoins. Alright. Dito, kay INJ, expected to na abutin niya yung previous niya, no? Previous week high niya, no? Saan ba yun? Ito. Ano ba? Ito yata yan. December 26. Ito. Sorry, ito pala. Expected yan, no? Na abutin niya. Pero hindi tayo paglagay dyan. So, alright. Gawin din natin na range siguro to. Parang okay din. Pero okay na yun. Move tayo kay gawin natin ng scenario to. So, okay, no, nakakita tayo ng multiple rejection dito. Yan. Multiple rejection sa area na yan. 4, no? In 1 hour time frame, 4 na rejection yung nakita natin, no? Parang reversal na yung mangyayari dito, eh. Ayan, no? Papasok ngayon siya dun sa ginawa natin, no? Tingnan natin. Possible na ito gawin. Magkaroon ng acceptance or magstay siya above this area. Possible niya kunin to, yung area na to, 43.5. Now, kung hindi, patuloy niya i-reject to, possible siya bumalik dito, 40, no? Tapos i-retest niya to, 38. Possible yan. Pero since bullish si BTC, di natin masasabi yung ganyan, no? Baka mamaya hanggang dito lang yan, eh, no? Bullish, eh. So, medyo ano tayo yan. Ingat, no? Ingat sa pag-e-entry. Dito naka-entry tayo, nasabayan natin to. Masyadong ganyan, no? Na-entryhan natin to na malupit. Okay. Di ko pa kasi to tinitipi, eh. Parang bahala na kasi ako dito, bahala na. Ganun yung ano ko dyan. Tingnan natin. Ayan, ganyan. Taas natin ng konti, siguro. Gawin natin ng support, no, na possible niya dapat i-respect. Kung hindi niya i-respect yan, pwede natin siyang itipin, na. Parang mas maganda dito sa baba. Ayan, ganyan. Kung hindi niya i-respect yan, pwede na siyang i-TP, no? Actually, di ko kasi na-TP to. Busy ako kanina. So, pwede niya gawin ganito. Then, bounce back. Pero, tingnan natin, no, yung bullish scenario na pwede niyang gawin. Ito. Here. This area, no. Markahan natin. Ayan. Now, kung makakita tayo ng pag-close dito sa area na to, above this area, possible niyang gawin dito, lalaro siya dyan, tapos kukunin niya yung ito, kunin niya to, no? Ganon. Pero hindi naman agad-agad na magpapump, no? Merong pagkulot yan, no? Ang pagkulot, ito yan, yung mga ganyan. Merong mga pakaba. So, XRP, duda ako dito kay XRP, na parang di ko na siya gusto, eh. Parang ayoko na siya pasukin. Kasi medyo ano ako sa kanya, na parang napaka-manipulated na coin. Bilis niya makakuha.
LTC goods, no? Goods ng LTC. Pakaganda ng entry dito. Deviation, no? Tapos biglang nag-pump. Gawan natin ng range, no? Favorite natin. The range. Ito. Micro lang. Ito, ano? Pwede yan. Tapos micro din dito. Sa dalawa. Ayan, yan. Pwede, ito yung confirmation mo dyan eh, no? Ito, yung mga rejection na yan. Reversal, no? So, alright. Hanggang dito na lang muna. Medyo mahaba na yung ating kwentuhan. So, okay. Bye-bye na. Happy New Year ulit sa inyo. Next week ulit.